Kung ikaw ay nasa 50 taong gulang or higit pa, para sa iyo ang video na ito. Naranasan mo na bang biglang magising sa gitna ng gabi dahil sa matalim at paikot na sakit sa iyong binti? Kung oo, hindi ka nag-iisa. Alam mo ba na halos 75% ng mga matatanda na lampas, 60 taong gulang ay nakakaranas ng pulikat sa binti tuwing gabi. At kadalasan, napakasakit nito na parang nawawalan ka ng hininga at natatakot ka ng matulog. Nakakagulat, di ba? Para sa marami, ang mga pulikat na ito ay tila naging karaniwang bahagi na ng pagtanda, kahit hindi naman ito inaasahan o ginusto. Tara, magkwentuhan tayo sandali. May isang bagay akong gustong ibahagi na baka ikagulat mo. Malaki pala ang nagagawa ng mga kinakain natin para maiwasan ang mga masakit na pulikat, lalo na kung sinasamahan mo ito ng kaunting ehersisyo o lakas training. Bakit karaniwan at nakakabahala ang pulikat sa binti? Habang tumatanda tayo, natural na humihina at nababawasan ang kakayahan ng ating mga kalamnan. At pati ang mga ugat na kumokontrol dito ay hindi na rin kasing tibay noon. Kaya mas madalas at mas nakakainis ang pulikat. Para sa iba, hindi lang ito basta sakit. Ninanakawan ka nito ng mahimbing na tulog. Binabawasan ang kumpiyansa mong maglakad. At minsan, pati paggalaw sa sarili mong bahay ay kinakatakutan mo na. Isipin mo, hindi ka na makalakad sa umaga o natatakot ka ng matulog dahil baka bumalik na naman ang sakit. Pero heto ang magandang balita. Hindi mo kailangang tanggapin na lang ang mga pulikat bilang bahagi ng iyong araw-araw. Sa ilang simpleng pagbabago sa pagkain, matutulungan mong maging maluwag at handa ang iyong mga kalamnan para sa paglalakad sa hardin o kahit sa magaan na ehersisyo. Ano-ano ba ang mga pagkain pwedeng makatulong para mabawasan ang pulikat sa paa? Ito ang 3 pagkaing dapat subukan. Una, saging at iba pang prutas na mayaman sa potassium. Isipin mo ang potassium bilang katuwang ng iyong mga kalamnan. Isa itong mineral na kailangan ng katawan para gumana ng maayos ang mga kalamnan, para makontrata at makapagpahinga sila ng tama. Habang tumatanda, mas mahirap nang mapanatili ng katawan ang sapat na potassium, lalo na kung may mga iniinom kang gamot o kulang sa tubig. Kapag bumaba ang potassium, nagkakaroon ng aberya ang mga kalamnan. At dito na pumapasok ang masakit na pulikat. Madaling solusyon dito ang saging, masarap at sagana sa potassium. Pero hindi lang saging, pati melon at dalandan ay magagandang pagpipilian din. Bukod sa potassium, marami rin silang tubig na tumutulong para manatiling hydrated ang katawan. Isa pang susi para makaiwas sa pulikat. Kaya subukan mong magdagdag ng saging sa iyong almusal o kaya'y kumain ng ilang hiwa ng dalandan bilang merienda. Ang pangalawang pagkain na pwede mong subukan para mabawasan o mawala ang sakit sa paa o pulikat ay ang mga madahong gulay tulad ng kangkong, malunggay, talbos ng kamote. Pag-usapan natin ang kangkong, malunggay at talbos ng kamote. Hindi lang ito masarap at abot kaya, siksik din ang mga ito sa magnesium at calcium na parehong mahalaga para sa kalusugan ng mga kalamnan. Lalo na ang magnesium dahil ito ang tumutulong para makapagpahinga ang mga kalamnan pagkatapos gamitin o pagbanat. Kapag kulang ka nito, mas madalas kang pulikatin. Madali lang isama ang mga dahong gulay na ito sa pang-araw-araw na pagkain. Subukan mong igisa ang kangkong bilang side dish. Ihalo ang malunggay sa tinola o monggo. O gamitin ang talbos ng kamote bilang salad o sahog sa sinigang. Bukod sa tulong sa pag-iwas sa pulikat, pinatitibay din ng mga gulay na ito ang mga buto at pinapabuti ang kalusugan ng puso. Bago tayo magpatuloy, iniimbitahan ko po kayong mag-subscribe sa ating channel
Sa pamamagitan ng pag-subscribe, hindi ninyo mamimiss ang iba pang mahahalagang tips at kwento tungkol sa kalusugan at mas masiglang pamumuhay. I-click lang ang subscribe button at samahan ninyo ako sa paglalakbay tungo sa mas malusog at mas masayang buhay. Maraming salamat po. Ang pangatlong pagkain na pwede mong subukan para mawala o mabawasan ang pagsakit ng paa or pulikat ay ang legumes, katulad ng munggo, sitaw, bataw, at patani. Ang munggo, sitaw, bataw, at patani ay parang maliliit na pakete na may masustansyang sangkap at ito ay marami sa mga palengke sa Pilipinas. Bukod sa magnesium na panlaban sa pulikat, mayaman din ang mga ito sa protina. Ang protina ay mahalaga para mapanatili ang lakas ng kalamnan habang tumatanda, lalo na kung nag-i-ehersisyo ka. Ito ay tumutulong para maghilom at lumakas ang mga kalamnan na mahalaga dahil natural na humihina ang mga ito habang tayo'y tumatanda. Subukan mong kumain ng munggo, sitaw, bataw, at patani ng regular. Pwedeng gawing ginisang munggo, adobong sitaw o ihalo sa mga gulay na ulam. May fiber din ang mga ito na maganda para sa tiyan at tumutulong kontrolin ang asukal at kolesterol sa dugo. May kwento akong alam na baka makarelate ka. Si Patricia, 68 anyos at retiradong nurse, ay sanay mag-alaga ng iba. Pero habang tumatanda, siya naman ang kinailangang alagaan. Lalo na't gabi-gabi siyang ginigising ng matinding pulikat sa binti. Hindi lang basta sakit, 3 o 4 na beses siyang nagigising gabi-gabi. Sinubukan na niya ang lahat. Magnesium supplements, stretching bago matulog, pati gamot na nireseta ng doktor. Pero walang tumalab ng matagal. Dumating sa punto na kinatakutan na niya ang pagtulog. Laging pagod si Patricia sa araw at nawalan siya ng gana makipagkita sa mga kaibigan sa umaga o makipagtsismisan sa mga kapitbahay. Parang lumiit ang mundo niya. Naging silid na lang na puno ng sakit at pagkadismaya. Hanggang isang araw, sumama siya sa isang seminar tungkol sa nutrisyon sa kanilang komunidad. Dito niya natutunan ang halaga ng pagkain. Hindi lang kung ano ang kinakain, kundi pati kung kailan ito kinakain. Itinuro ng tagapagsalita ang mga simpleng pagpili. Prutas na mayaman sa potassium tulad ng saging, madahong gulay na puno ng magnesium, at beans o lentils na sagana sa protina. Natutunan din ni Patricia na umiwas sa ilang pagkain sa hapunan na pwedeng mag-trigger ng pulikat, tulad ng maalat na snacks at kape. Walang mawawala, kaya sinubukan niya. Pinalitan niya ang crackers tuwing gabi ng maliit na mangkok ng bean soup. Dinagdagan niya ng spinach ang omelette at kumain ng saging sa almusal. Unti-unti, napansin niya ang pagbabago. Yung dating gabi-gabing pulikat, naging bihira na lang, 1 beses na lang sa 1 linggo at hindi na kasing sakit. Ang tunay na regalo, bumalik ang mahimbing na tulog, lakas ng katawan at kalayaan para mag-enjoy ulit sa bawat araw. Nakabalik si Patricia sa paglalakad sa umaga, naramdaman ulit ang init ng araw at lambot ng damo. Natawa ulit siya sa tsismis ng mga kapitbahay, maliwanag ang isipan at magaan ang pakiramdam. Yung maliliit na pagbabago sa pagkain, hindi lang nag-alis ng sakit, ibinalik din nito ang buhay na mahal niya. Ngayon, magpahinga muna tayo at balikan ang natutunan natin. Kung gusto mong iwasan ang nakakainis na pulikat, lalo na kung nagsisikap kang manatiling malakas at aktibo, 3 pagkain ang dapat mong tandaan. Una, ang saging at iba pang prutas na mayaman sa potassium. Madali at masarap at tumutulong para gumana ng tama ang mga kalamnan. Pangalawa, ang madahong gulay, kangkong at malunggay. Tahimik pero bayani sa plato mo, puno ng magnesyo at kalsiyum para sa malusog na kalamnan at buto. At syempre, huwag kalimutan ang munggo at sitaw.
Maliliit pero siksik sa protina at minerals para sa malakas na kalamnan, lalo na kung nag-eehersisyo ka. Kapag pinagsama-sama mo ang mga pagkaing ito, sinabayan ng sapat na tubig at kahit kaunting paggalaw araw-araw, binibigyan mo ang sarili mo ng pinakamagandang pagkakataon para sa mahimbing, walang pulikat na gabi. Parang bumubuo ka ng maliit na kalasag para sa iyong mga kalamnan, isang plato bawat araw. Ngayon, gusto kong marinig ang kwento mo. Napansin mo ba na may mga pagkain na nagpapabuti o nagpapalala ng pulikat mo? May sarili ka bang diskarte para makatulog ng mahimbing? Ibahagi mo naman sa comment section para matuto tayong lahat sa isa't isa. At kung nakatulong sa iyo ang usapan natin, huwag kalimutang mag-subscribe o sumubaybay para sa mas marami pang simpleng tips para sa mas malusog at mas masayang buhay. Para sa mas mahimbing na gabi, mas malakas na mga binti at paggising na puno ng sigla sa bawat bagong araw.